Sergeant Region, mga kabrigada, maayong buntag, Barug Jansan, adlaw nga Miyerkules, Nobyembre 24, tuiga 2021. Live gikan dinhi sa Brigada do Center sa General Santos City. Kini ang Frontline. May buntag kanatong tanan na mga general sa aniakaw ng mga detalye sa atong madagkong mga balita karong buntaga naabot na sa Coronadal City. Ning adlaw nga Lunes ang patay nga lawas sa usa ka overseas Filipino worker kon OFW nga matud pa gipatay didto sa Dubai. Giila ang biktima nga si Roy Dimingoy, residente sa Purok Bagong Silang, Barangay Santa Cruz sa nasangpit nga syudad. Matod pa sa igsuon sa biktima nga si Lloyd Dimingoy, Nobyembre 5 sa buntag, nakitaan ang patay nga lawas sa iyang manghod nga naa na sa ground floor. Matod pa sa suspect sa pagpanuklod sa iyang manghod gikan sa rooftop usa ka Pakistani. Sa pagkakaron, ana sa kustudiya sa mga kapulisan ang suspect o giako usab nini ang aligasyon bato kaniya. September tuig 2016, nagsugod og trabaho ang biktima sa Dubai isip usa ka cleaner. Mibalhin kini sa lain nga kumpanya og karong tuiga lamang na promote kini isip assistant chef. Hangyo sa pamilya dili unta tugutan nga makagawas sa prisuhan ang suspect. Tulo ka police station commander ang gi-relieve sa ilahang mga posisyon human madapan nga wala sa nagkadaiyang istasyon sa gipahigayong surprise inspection sa Regional Director nga si Police Brigadier General Alexander Tagum ning miaging Nobyembre 18. Sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Joyce Berry, ang tigpamaaba sa Police Regional Office 12 nga absent sa gipahigayong surprise inspection ang mga gikaingong tulo ka station commander nga silang Police Major Romel Constantino sa Police Station 1, Police Major Yol Helado sa Police Station 3 ug si Police Captain Abdul Salam Mamalintad Jr. sa Police Station 4. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Berry nga sa karon ginapaexplikar na ni Police Brigadier General Tagum ang tulo ka station commander. Dugang paniini, dunay gipuli sa pwesto sa mga nasangpit nga hepe. At pinalitan na po sila ng mga bagong hepe dun sa tatlong station po na yon. At sila po ay mag-undergo ng pre-chart evaluation. Ito po ay evaluation ng PNP Disciplinary Rules of Procedure natin sa kapulisan na meron po ba silang pagkukulang dun sa nangyaring pag-inspect po ng ating Regional Director ay malalaman sa resulta po nitong investigasyon na ito. Dugang detalye sa tumadag kumabalita 17 ka mga violators sa ang gisiuan og Temporary Operators Permit kon TOP ilawom sa pagpahigayon og uplan bitag sasakyan dinhi sa Jansan. Sa kinatibukan ana-ana sa 1,000 og 138 ang gipangwarningan. Gilangkuban kini sa mga walay sulob nga face mask, walay plate number, wala nag-social distancing, walay barrier, walay lisensya, walay helmet og mga naglapas pa sa Republic Act 4136 kon motor nga wala narehistro. Tumong sa mga kapulisan nga masiguro nga nakasunod sa mga patakaran ang mga residente ug ang mga motorista. Usa ka ex-CAFGU ang nagpakarong ingnon nga sundalo ang kuno nagapaluiluoy aron makuha ang buot sa tao nga iyang biktimahon. Ang gireklamo mao si Randel Hebron, 26 anyos, residente sa Barangay New Carmen, Tacurong City, Sultan Kudarat. Sa pamahayag sa nagreklamo og biktima nga nakuha kaniya ang mahalon nga cellphone niadtong Nobyembre 20 alas 9:30 sa buntag. Paglocate matud pa sa cellphone, ana kuno sa Isulan, Sultan Kudarat. Gilayong mibiyahe ang biktima nga si alias Bingbing ug ang uyab niini sa lokasyon sa maong cellphone. Nangayo usab kini og tabang sa kapulisan sa Isulan aron masakpan ang suspect o gi-turn over kini sa Police Station 1 sa Jansan. Ang modus matud pa niining suspect kay ang pagpaluoy-luoy para makuha ang buot sa iyang biktimahon.
Magpakitluoy siya, sir, nga wala daw siya matulugan. Wala siya sang ang iyang mga nabi, ang rason niya sa amon sundalo siya. Inano siya sa CEO niya. Tapos bago lang siya diri sa Jensan, di siya swito. Pero gali, swito, nagali siya diri sa Jensan. Na basta magpakitluoy, gid siya nga daw madalak aman sa iya. Ang maong sospek matud pa uyab sa iyahang tiya nga anaa sa abroad. Sundalo kuno ang pagpailaila ni ini sa iyahang tiya nga mituusab sa sospek kay kuno maayo kini mo istorya. Nanawagan usab kini sa uban pa nga mga nabiktima sa sospek nga kung mahimo mudangop sa duol nga istasyon sa pulis aron maka-file og kaso batok ni ini. Gipanghimakak sa sospek ang mga aligasyon batok kaniya. Wala kang matigatik yung lang ibalik mo na ako siya, ma'am. Tapos, ma'am, pag-umangkon mo sa akong siya, ma'am. Tapos, kamalik ko na ako, ma'am. Wala ko na nangid sa iyang mulakaw ko. Pero ang tapos cellphone, ma'am, gipaw lang ito sa kuha. Tapos, iyang indugangan, ma'am, ay ulang pa daw porta sa iyang. Tapos, sa giki, kami na ako nagpinda na ako, sir, tapos, ilukat na ako, sir, kaya rin doon, kami, sir. Mga na bawi ang cellphone, ilukat na mo, kaya rin doon. Balhog na karon sa prisuhan ng sospek ug mag-atubang sa kasong theft. Gisaulog kagahapon ay kadusing anibersaryo sa madugo nga pagpatay sa 58 ka mga individual nga gilangkuban sa 32 ka mga media personnel sa Maguindanao kon ginatawag nga Maguindanao Massacre. 12 ka tuig ang milabay. Apan padayon gihapon ang pagpakigbugno sa mga nahibilin nga mga kabanay alang sa hustisya. Luyo sa pagpakigbugno aron nga makabot ang hustisya, hagit usab alang kanila ang aspetong pinansyal, ilabi na sa mga anak sa mga media personnel nga nalakip sa mga biktima. Dako ang pagpasalamat sa mga nahibilin nga mga kabanay sa mga nadawat nga mga hinabang sama sa scholarship alang sa iyang anak. Apan nagproblema sila karon kay naundang ang suporta nga libre nga pagpaeskwela sa ilang mga kabataan sa kolehiyo. Kalabot sa selebrasyon sa anibersaryo, usa ka candle lighting ang gipahigayon kagahapon sa Forest Lake Cemetery. Wala na say plano nga maadto pa sa massacre site sa sitio Masalay, Ampatuan, Maguindanao ang pipila ka mga pamilya sa mga nabiktima. Samda ng usa ka pasahero sa motor nga nalambigit sa disgrasya ning milabayng gabi at ubangan sa Pilot Central Elementary School sa Kabakan, Cotabato. Gila ang nasamdan nga si Nora Butuan Kayuntag, anaa sa hustong edad ug residente sa nasangpit nga lugar. Matud ni Police Sergeant Amor Guillermo, ang traffic investigator sa Kabakan Police Station, pareho nga ginalatas sa duha ka motorsiklo ang direksyon sa Davao sa dihang ni-overtake ang nagsunod niini nga motorsiklo nga ginamaneho ni Anastasio Fernandez, 21 anyos ug residente sa Lapu-Lapu Street, Poblasyon, Kabakan. Aksidenteng nabanggaan ni Fernandez ang likod nga bahin sa motorsiklo nga gisakyan sa duha ka babayi hinungdan nga natumba ang mga nahisgutang biktima. Nakaangkon og samad sa lawas ang angkas ni Tunggol samtang nakahiagom usab og minor injury si Fernandez. Duna usab impormasyon nga nakainom sa ilim nung makahubog si Fernandez. Samtang mipasalig si Fernandez nga siya ang mubayad sa gasto sa mga tambal sa mga pasahero nga nasamdan ingon man sa pagpaayo sa kainkwentro nga motor. Sa pikasabahin, dead on the spot ang usa ka motor rider human nga nakasugamak o duguon nga disgrasya tali sa usa ka 10-wheeler truck sa highway sa Tuburan, Mawab, Davao de Oro niadtong Domingo, Nobyembre 21, 2021. Sa pagpakiginabi sa Brigada News FM Davao kang Police Master Sergeant Silvestre Cañete, traffic investigator sa Mawab Police Station, naglawig padulong sa Tagum City ang 10-wheeler truck samtang ang motorsiklo padulong kini sa pikas direksyon sa dulugon nga bahin sa mong lugar. Dugang sa investigador nga na-overshoot ang pikas sa pikas linya ang rider nga si Carl Patrick Tranguea, 18 anyos, ulitaw og residente sa Pantukan, Davao de Oro. Nadiretso ang big bike ni Tranguea sa ligid sa kasugat nga 10-wheeler truck nga gimaniho ni Ariel Belmonte, 46 anyos, nga taga San Vicente, Bau, Camarines Sur. Tungod sa kakusog sa impact, nasinsilyo ang motorsiklo sa biktima
o nakayagom kini og daghang mga bali sa lawas ug samad sa ulo. Gideklara nga patay ang biktima sa may responde nga mga sakop sa MDRRMO Mawab tungod sa grabe nga samad ug bali sa iyang naangkon. Ang driver nga si Belmonte ug ang 10-wheeler truck gikustodiya na sa Mawab PNP samtang gipaabot ang desisyon sa kumpanya nga iyang gitrabahuan alang sa ilang tulubagon. Naabo ang upat ka commercial stall ug duha ka panimalay sa sitio Kalid, Barangay Crossing, Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao. Sigon ni Fire Marshal Senior Inspector Ronald Ampang, paspas mikatag ang kalayo tungod gama sa light materials ang ubang commercial stalls. Sa karon, dili pa usab nila matumbok ang sinugdanan sa maong kalayo. Padayon ang pagpahimangno sa Bureau of Fire Protection ken BFP Sultan Kudarat, siguraduhong walay nahibiling nakasaksak nga appliances o sa biyaan ang panimalay og establishmento. Mao na inungdan bigarang CJ nga kinahanglan mag-amping yun sa tanan nga panahon. Ang atong kabtangan masunog labi na ang mga panimalay kung dunay mga pagpabaya diha sa atong pamilya Brigadang CJ. Apan ingana po na mahitabo kung kita magpabaya sa atong lawas. Kung dili nato atimanon ang atong lawas, sigurado gyud nga magkasakit kita. Anyway, kitang tanan mga kabrigada mo trabaho gyud, pero para asa man ang atong trabaho kung dili nato i-maintain ang himsog nga panglawas. Atong inumduman nga lawas kanunay mao ang atong puhunan. Busa atiman na kini pinagi sa pag-inom kada adlaw og suplemento nga maksan na kapsul. Kinahanglan ato yung tagaan og suplemento ang atong lawas sa kada adlaw gikan sa buntag udto paingon sa gabi. Duha ka kapsul after meal, no? 1 hour after meal sa buntag udto o gagabi. Mao na ang pag-atiman sa atong kalawasan, atong tagaan og suplemento aron nga magpabiling kitang himsog. Unya, di pagyudigo mga kabrigada, inig-inom nimo og Maxan capsule, parisi na lang pod og Maxan coffee. Unya, ang imong Maxan coffee patak-pataki og Patakan nato ka na og nigari, Brigada Carlo, mga kabrigada. Kabalo ba mo nga ang Maxan Coffee o Maxan Capsule sakto ka na sa mga nutrients sa gikinahanglan sa tong kalawasan. Apan useless ka ng nutrients, dili ka na basta-basta mo absorb sa tong kalawasan kung magkulang o sabta sa minerales. Right. Mo na dako kayo ang role sa mineral sa tong kalawasan tungod ang atong lawas pod, Brigada Carlo, wala kini ga-produce og natural mineral. Kung nutrients lang ga-produce ta gikan sa tong mga gipangkaon, apan ang mineral dili ka na makuha sa mga ginakaon nato. So makuha ka na pinaagi sa pag-inom nato og tubig nga dunay patak nga nigari. Mo inom man tag Maxan coffee, kung mo inom ta og Maxan capsule, ang atong tubig patakan nato og nigari aron nga sakto ta sa nutrients, sakto usab ta sa mineral. Mga dugang balita mga kabrigada, atangi sa pagbalik sa Frontline. Sa tumadag kumabalita daw sama sa teleserye ang naitabo sa usa ka inahan nga si Alia Sally, 25 anyos, residente sa lungsod sa General Santos. Sa iyang pagninyo, pangandoy niini nga makabaton og kumpletong pamilya pinaagi sa pagbaton og anak. Mao nga sa dihang na mabdos na kini dili makasukod, kundi masukod ang kalipay ni Sally. Isip usa ka first time mommy. Grabe na unta ang iyang kalipay nga makita nga healthy ang iyang baby. Apan ang kalipay nga iyang natagamtaman na ilisan og kasubo tungod kay ang baby nga iyang giuli sa ilang panimalay dili di ay iyaha. Nobyembre 10 sa dihang nanganak pinaagi sa cesarean section si Sally na discharge kini sa ospital Nobyembre 18 alas 3 sa hapon. Apan pipila ka oras lamang human sila makauli sa ilang panimalay. Gitawagan sila sa ospital nga pabalikon bit-bit ang bata. Actually, kagahapon is discharge sa among baby. Tapos, pag dawat na mo sa among baby, is kumpiyansa kayo, may nga siya to si baby, kay magkamayong sila og itsura ba. The same time, naasa gitagaan mi og katong baby crib name. Pero wala siya, gi-check sa ako ang mama, if na ba siya mga name tag, which is, dili na mo kayo maukay ang iyang tiil, kay putos kayo siya, basta kamot na lang namagita na is wala.
Pero anak lang mi basig na siya sa tiil, nasa tiil kay lisod man kayo siya i-open nya nagsakay pa ko og wheelchair. Nya mo to pag uli na mo diri, nanawag sila kay anak man to sila nga naa daw BCG si baby bago maguli. Unya pag alas 9 nanawag sila kay ang BCG daw is wala na inject, nabilin daw didto. So ipabalik mi karon ay kagaina untang buntag. Yan, natingala na lang mi nga pagka alas 11 nanawag sila balik. Kay nag-inform sila nga amo dong baby nga nadala is dili amo. Nya mo to gisitel mi ilahang gi differentiate sa mo ang kaibahan sa amo ang mga babies. Ako ang babies is inagi siya og ginakuan siya antibiotics tungod kay pre-diabetic ko. Unya ang katong baby na mong nadala is which is healthy kayo is walay mga pinainagig mga tusok-tusok. Wala jud siya mga tatsaba. Pag-abot matud pa sa Tambalanan, gipailawom si Sally og ang iyang baby sa blood typing. Ingon man ang lain pang inahan og ang laing baby. Human ang confirmation sa blood typing. Nag-ilis og baby. Unya dala ni Sally tungod kay dili matud pa ang iyang bata ang iyang nauli sa panimalay. Nga laliman mo nga siyam ka bulan ni mo din naladala unya ingato lang. Sakit kaayo. Sakit pa malandungon, sakit jud isipon. Nga nagapanginaot lang ko og ginapangayo nako nga ang 100% nga assurance kailangan jud namo magpa-DNA pero dapat sa gubon sa ospital. Medyo naapas ako ang duda. So ang gusto ntan ako is para ma-DNA jud mi og ang baby para makaingon mi na amo jud ang baby. Bisan pa man og nahatag na sa ospital ang bata nga gituuhan nga anak niini. Aduna kini pagduda tungod sa insidente buot karon sa pamilya sa bata nga ipailawom ang inahan ug ang bata sa DNA testing. Karang nami gusto nga tanggalo nang amo lang is assurance lang jud amo ang ginapangayo nga 100% nga kung naay mo ingon nga dili na imuhang anak imuhang gidala naa jud may maipakita nga amo aning anak maurang jud na amo ang ginapangayo assurance. Ako lang maingon sa taga-hospital na assurance lang amo nga magpa-DNA may na-shoulder nila para na may assurance nga amo na jud tong baby na wa na laing mo claim pa. Ang ako lang gusto mahitabo no nga maano nila among demand sila nga mag-DNA para na may assurance sa mong baby na amo ajud kay basig na po mo ingon nga mag-claim nga ilahan na di ba sakit kaayo masin sa inyo man siguro mahitabo na. Wala na mohatag pa og opisyal nga pamahayag ang gireklamo nga pribadong Tambalanan kalabot sa maong insidente. 24 oras karon nga ginamonitor sa mga otoridad ang Claha River sa posible nga pagbuswak sa tubig tungod sa pagdahili sa yuta. Matod kang City Administrator Arnel Zapatos, aduna na sila contingency plan kauban ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Environment and Natural Resources ug Mines and Geosciences Bureau 12. Gibut siya usab ni City Administrator nga nasayod na ang mga residente nga nagpuyo sa maong lugar sa ilang pagabuhaton kung aduna may kusog nga pag-uwan nga masinatian. Gi-turnover na sa Office of the Provincial Agriculturista kung upag ang freshwater multi-species fish hatchery ngadto sa Provincial Nursery and Demonstration Farm sa sitio Pedregusa, Barangay Reyes, Banga, South Cotabato. Ang maong proyekto nagkantidad og 1.5 million pesos. Matod pa makatabang ang maong pasilidad aron nga madugangan pa ang dekalidad nga hito, tilapia, fingerlings ug uban pa mga species sa isda. Gamiton kini alang sa dispersal o distribution sa mga benepisyaryo matag tuig. Himuon usab kining learning site sa mga mananagat nga dunay fish pond ug mga interesado nga mga individual. Gibadabana nga nasa kapin na 100,000
ka mga fingerlings sa ang kaya niining maproduce sa matag cycle. Samtang galaom ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR-12 nga maggamit og insakto ang maong pasilidad og mapalambo ang maong proyekto. Natabangan ang usa ka 73 anyos pinaagi sa usa ka wheelchair human kini dili na makalakaw og naglubog na sa higdaanan sulod sa tulo ka bulan. Gibangilan nga folding bed o PC sa kisame lamang ang gisaligan ni Tatay Celso Karel, residente sa Purok Sunrise, Barangay Lagaw ning Dakbayan. Sa pipila ka higayon nga nagpa-check up kini, walay makit-an nga findings ang mga doktor kung unsa ang sakit niini. Nagsugod lamang daw kini sa pagpanakit sa iyang hawak. Ginahandom karon ni Tatay Celso nga matabangan siya og mahatagan og wheelchair. Nanawagan siya kang Idol Brigada Elmer Catulpos ug sa mga miyembro sa programang Kabrigadahan Jensan. Talaga na ako po. Wheelchair ang katawang sa kuha. Katawang mo ng wheelchair kaya saan kung naasakuhan, asaw na ko din nila. Pugsun ko nila kuha niya para makasakay ko sa wheelchair. Tay, kumusta? Kamu tay? Nakalikod pa ka din ha? Di na? Hindi yung nila ganina. Bakit lang siya nakilala ang sarili na bedridden? Kaya dati ba yan na siya likod? Pagkapas na Ang mga miyembro sa Brigadahan o Kabrigadahan Jensan mao ang nagtinabangay ilawom sa miscellaneous assistance. Ug tungod sa maluluyo ninyong mga kasing-kasing, natabangan og natagbo ang panginahanglanon ni Tatay Celso. Gihatod kini mismo ni Idol Brigada Elmer Catulpos sa ilang panimalay. Pinagi sa pag-inom sa Maxan Capsule. Ang atong lawas nagkinalan og vitamins and minerals. Sama. Kung mineral sa isgutan, mga kabrigada, kanang butilya sa nigari, naadya ang daghan nga mga mineralis, mga kabrigada. For example, kanang calcium, unsay purpose ana para ligo ng atong ipon, ligo ng atong kabukugan. Mo na purpose mangigala sa calcium, no? Ang uban, mong inom og gatas kay calcium lagi para sa bukog Brigada CJ. Pero karon mga kabrigada, di na necessary, no? Nga ang gatas ra gyud ang atong saligan. Ang nigari, mga kabrigada, na ay daghan nga calcium. Unya, kung vitamins ang isgutan, naagyapon, Maxan Capsule. I-blend nimo mga kabrigada, Maxan Capsule o ang nigari, the best para sa pag-maintain sa atong kalawasan. Ug mao kana ang mga kinatibukan sa mga frontline nga balita karong buntaga adlaw Miyerkules. Ako si Kabrigada CJ Saring. Ako sab si Kabrigada Carlo Guzman Duga-Duga. Mubarog alang sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Generals, be proud of Jensan again. Barog Jensan. Kini ang programang Frontline.